Hello guys, welcome back sa ating bago na namang video. So sa ngayong video natin ngayon ay pag-uusapan naman natin kung about sa police clearance. So kung ikaw ay OFW, galing kang Saudi Arabia at kailangan mo ng police clearance, alam ko ang feeling niyan. Kung nalilito ka, sino yung pagkakatiwalaan at takot kang ma-scam. So ngayon, sa video natin ngayon bilang dito sa OFW Podcast, kasama natin ang taong makakatulong sa atin. Nakatulong na sa akin at sa daan-daan at libo-libo na nating kababayan. Totoo na may makakatulong sa atin sa pagkuha natin ng Saudi Police Clearance. Dito sa video na to, pag-uusapan natin kahit na nasa ibang bansa ka na or kahit wala ka na sa Saudi, nakauwi ka na ng Pilipinas, ay may sagot tayo dyan. Si Mr. JR Arpuhia. Siya ay makakasama natin ngayon dito sa ating trusted PCC processor na ating personal ko ngayong napatunayan ang kanyang trabaho. Samahan nyo kami ngayon guys at ito ang ating Buhay OFW Podcast, Mr. JR Arpuhia, ang ating PCC processor. Dahil nga marami nagsasabi na hindi siya nagpapakita, so ipapakita natin siya ngayon na legit po at mapagkakatiwalaan. So huwag na natin patagalin pa. Terpax TV, Buhay Canada, OFW Life Work Travel, saya sa bawat araw, sa bawat vlog. Tara sabay tayong mangarap at mag-enjoy. So yan. So welcome sa ating Buhay OFW Podcast guys, no, na andito ngayon. Masaya po tayo na nandito si Mr. JR. So Mr. JR, may nagsasabi kasi na scam daw. Kaya inisip ko din na magawa natin ng video kasi nga sabi hindi daw kayo nagpapakita. Yun yung sinabi, siguro kilala mo yun. Basta yung tapos yun. So para sa ating mga tagapanood, so pwede niyo i-introduce yung sarili niyo sa ating mga tagapanood. So, bali ako si JR Arpoya, ang taga-process ng Saudi Police Clearance. And then, ginawa nyo na ako dati ng video. If I'm not mistaken, 2 video na yung ginawa mo sa akin sa YouTube, no? So, bali, half of my clients every month, galing talaga dun sa video mo. So, may kita naman sa comment section yung mga feedback sa atin. Kahit isa walang negative, kahit isang negative comment, wala talagang may kita doon. Kasi good feedback tayo when it comes to processing ng mga papers tapos sa service natin. So, yung mga nagsasabi ng scam tayo, siguro kasi sinasabi nila nakalak yung Facebook ko, ganyan. Totally nakalak talaga yung Facebook natin para hindi makuha yung information natin ng yun mga para scammer. maintindihan nila. Kasi yun yung inaano nila na nakalak ang Facebook, tapos di nagpapakita. Para maintindihan nila ng mga tagapanood natin. Lalo na nasa YouTube nasa YouTube tayo. So, bali hindi makuha ng mga scammer yung identity ko. So, parang hindi makopya. Tsaka kapag sinearch nyo naman sa Facebook, at least isa lang yung pangalan ko kasi tinitignan ko lagi sa Facebook, wala pa naman ako mga Walang gumagaya. Walang gumagaya. Oo. Diba? Kasi at least safe kasi hindi nila nakakuha yung identity ko. Yun. So, yun. Sa mga nagme-message naman, lahat naman na-entertain natin. Tapos, sa mga gusto na magpa-process, yan. So, binibigyan natin sila ng good service. So, yun. Kahit saan pa sila sa bansa, kahit saan bansa pa sila, mostly Australia. May mga nagko-comment, di ba, nakakuha na ng police clearance, nasa Australia na, nasa Europe na. Europe, Canada. Garantisado tayo. May kita naman sa feedback doon sa mga previous natin, video mo na ginawa sa akin, di ba? Saka kahit dito, sa mismong sa bahay, mga kakilala nila, naghahanap. Talagang guaranteed ko, sabi ko, i-message nyo kaagad, gawin nyo na ng paraan kasi legit yan. So ayun, nagpe-feedback nga na nag-message na daw kayo. So good feedback tayo na lagi daw on time ang mga reply. So parang naano ko nga din na. So hindi tayo maano na hindi nagre-reply to or matagal. Good feedback tayo na lagi daw on time. So yun ang kagandahan dun. So bali yun.
lahat naman ng mga i-inquire tapos yung mga nagpa-process sa atin. Mostly lahat 'yan natin re-replyan. Especially sa mga nagpapa-process, daily tayo nag-send ng mga pictures sa mga para ma-update sila daily para hindi sila Oo. mag-alala. Especially kunyari natapos sa police station, picturean natin sa Ministry of Foreign Affairs picture para at least 'di ba, daily na-update sila. So may ano ba tayo dito yung parang dati nating naranasan natin paano tayo naging taga-proseso. Yun para malaman ng mga ano natin may hidden kwento ba to na parang or gusto nila passion nyo na makatulong na kasi isa ako sa natulungan nyo eh. Isa sa ginagawa ko rin to. Kaya kasabi ko sa mga nagmi-message din sa akin, nagpe-personal. Wala po akong any sense na nakukuha kay Mr. JR. Isa po ako sa natulungan niya totally na kung bakit andito ako sa Canada. So, ginagawa ko po to para makatulong din sa iba. So, may ano ba kayo dito na parang passion nyo lang na makatulong or kaya kasi alam ko di lang pa sa business to, malaking ano to eh. Di ba? Yeah. Malaking trabaho yun. Translation tapos Philippine Embassy natin pinaprocess lahat yung mga papers na pinapadaan natin. Saka yung mga nagtatanong kung legit yung papers, 100% legit yan. Kung paano pinaprocess ng mga tao yung papel, kung nasa Saudi pa sila, ganyan din pa process natin. So, yun. Sa simula, na nagsa-service, yung nagsa-service lang ako totally sa Philippine Embassy. Yung mga kumukuha ng mga police clearance, yung mga walk-in. So, sinaservicean ko lang sila. Tapos may mga, ang dami nagtatanong paano kumuha. Yung mga relatives nila, yung mga friends nila, yung mga sinaservicean ko rin. Kung paano kumuha outside of Saudi police clearance. So, yun, nag-search ako kung sinong agency yung pwede natin malapitan regarding sa pagkuha ng police clearance. No? So, yun, nakakuha tayo ng sa pagsa-search natin, nakakuha tayo ng certified agency. Sa certified agency, yan naka-base din sila sa Riyadh totally. And then, Saudi rin yung manager namin. So, yun. Nakakuha tayo para matulungan natin mga Pilipino na OFW, mga ex-OFW Saudi. Oo, marami talaga ang ex-OFW na. Talaga, ang laking problema nun. Yan. Hindi lang libo, kundi million Saudi OFW talaga yung mga nanggaling sa Saudi na kailangan ng police clearance. Kahit yung mga nasa nasa Australia na nagme-message na para sa permanent residency nila. Oo, diba? Sa visa, student. Kahit nasa US na nga nagme-message pa eh. Na sabi ko sila. Ngayon kailangan nyo na. Tapos sa Saudi pa kayo, hindi nyo naisip na kailanganin nyo. Kasi at first ex-abroad ka talaga, major requirements talaga yung hindi lang for visa. Hanapin talaga yan kapag ka nag-apply ka rin ng permanent resident sa bansa na kung nasan ka ngayon. Major requirements yan, kaya yan yung unang-unang hinahanap kapag ka ex-Saudi ka. Police clearance talaga. So kung iisipin nila, pinoproblema nila kung paano kumuha ng police clearance, meron naman silang dalawang choices. Pwede silang mag-standard procedure, which is aabutin ng ilang buwan bago matapos yung papers. Tsaka hassle yun kasi matrabaho. Lalo sa mga OFW natin na wala na sa Pilipinas. Kasi siyempre ang daming hanapin ng Philippine Embassy sa Riyadh. May yun. Hassle pa nila. Kumbaga, yung magagastos nila doon, tapos yung hassle nila, halos parehas lang din or mas mataas pa yung mga gastos nila sa pag-process. Lalo na yung malayo. Pagka malayo ka lalo sa amin dati, Eastern Region. Ang layo nun. Kaya sabi ko nun dati, hirap na hirap akong mag-process nito. Siyempre, di ba? Ang timeline kasi din ng pagka-Canada ko nun, mabilisan lang, within 3 months, kailangan buuin ko na daw lahat. Mga requirements. So, paano ko gagawin yun? Hindi nga ako maka-absent. So, yun yung naging isang napakalaking bagay na may nagpakilala sa inyo. Na sabi ko, ay ito na yun kako kasi nga bawal akong mag-absent. Kung magpa-process ako, ang Eastern Region to Riyadh, ang layo nun para sabihin kong magta-taxi ka pa,
Totoo. O, Hassle pa, maliligaw-ligaw ka pa. diba? Mm. Sabi ko, baka Kasi, bigla ako. oo. Okay lang sana kung isang lugar lang yung pupuntahan mo, kaso hindi. Mm. Kasi isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Hindi mo yung Oo, iikutin 5. mo sa isang araw, di ba? Neto, ang hirap naman pala nito. Di ko maano to. Paano na lang kaya yung mga nasa outside of Saudi na? Kung isipin mo, yung mga tao pa lang na nasa Saudi, mahirap na makakuha. Ngayon pa kayang mga nasa outside of Saudi na. Mm. So So, yeah. marami Hassle na talaga. tayong natulungan. So, mga rough estimated nyo lang, so, thousands na, mga ganon. Siguro. Nagsimula kasi akong mag-process ng Saudi Police Clearance since 2021 eh. Oo, di ba? Ang tagal na. So, pag-start pa lang nung up to channel now. ko, dito gawa ng video. Video. So, matagal na pala. So, talaga marami na. So, thousands of clients na talaga na-process natin. May kita rin naman sa mga comment section kung gaano karami. Umabot na tayo sa, I think, nasa comment 1.6. section natin, 1.7 na. Comment na good. Yeah, Good comments yun. Talaga. Pero yung iba, hindi nagko-comment. Pero, good feedback tayo. Pero, marami. Kasi nga, ang nakikita ko na lang, may mga nagsasubscribe sila. Tapos, yung marami nasa Facebook, pero wala sa YouTube. Ayaw nilang mag-ano doon, pero nag-reach out sila. So, pero at least natulungan din natin sila kahit na hindi sila nakapag-comment. Diba? So, ang ano natin dyan, marami-rami na rin yung natulungan natin, no? So, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-process, no? Na para kumbaga sa maraming matulungan pa. Kumbaga sa pagtulong natin dito, wala naman tayo kinikita eh. Isa sa mga ano dyan talaga, matulungan sila lalo yung outside na. Especially sa mga outside OFWs na ex-Saudi. Kailangan nila. Mostly yung mga badly needed talaga, yung mga nag-apply abroad. Tapos binibigyan lang sila ng ilang buwan, let's say 1 to 2 months na palugit para mapagpasa ng papel, or else yung visa nila mare-reject kasi kulang sila sa requirements, di ba? So yun sir, no, ang ano natin, so kailangan, bakit, ang tanong natin dito no, so bali kong sabihin nila, bakit kailangan ba kasi talaga ng police clearance? Na isa doon, kailangan, di ba? So, bakit kailangan nila ng police clearance, or ano ba yung kailangan nilang gawin? While nasa Saudi pa ba sila? Ano ba yung mga gusto mong sabihin na parang kailangan ba mag-secure muna bago umalis? O... As of now kasi, dalawa na yung pwedeng pagpilian ng pagpaprocess, no? Yung sa nire-recommend ko sa mga inside of Saudi, yung mga nasa Saudi pa totally, magpa-process na sila through AbShare para mas madali. Through AbShare. And then sa outside of Saudi naman, ayun ang mas mahirap kasi yung old police clearance, ayun talaga yung dapat i-process, which is yung galing sa police station, hindi na galing sa AbShare kasi wala na sila sa Saudi. Normally yun pa naman yung client natin na makikita yes, mostly sa mga client natin. Pag na-outside na. Mostly sa mga client natin. Tsaka priority natin ngayon yung mga outside of Saudi. Kasi sila yung higit na nangangailangan talaga kaysa sa mga nasa Saudi pa. Kasi yung sa mga Saudi, madali na lang yan eh. Kasi nasa AbShare na lang eh. Tapos punta na lang sila sa Ministry of Foreign Affairs, tapos Philippine Embassy for authentication. Pero yung sa mga nag-exit na, yan talaga yung pinaka-hassle. Kasi sobrang hirap. Sa dami ng mga requirements na hinahanap ng Philippine Embassy natin. And then kailangan pa ng authorized person. Yung authorized person yung magpa-process dito sa Riyadh para matapos sila yung papers, which is napaka-hassle. Unlike sa atin, hassle-free na, tapos expedite processing pa. Kasi 1 week processing lang tayo eh. Mostly, 1 week lang. Yeah. So, pag parang gaya nito, so mga gano'ng katagal yung timeline natin? Kung i-start natin yung processing ngayon, Sunday, expect nila Wednesday or Thursday, tapos na yung paper, and then pwede na natin i-send yung soft copy nila sa email before po natin pa-ship. So, katulad natin na nasa Canada, and mostly, alam po sa Australia, ganun din. Scan copy or soft copy lang muna yung kailangan nila para i-forward sa immigration. Yung paper para ma-process yung visa nila. So, expecting. So ganun lang kadali, no? Sa atin, expedite processing.
Wala na silang Mm. gagasto Pilipinas. Oo. So, yun guys, no, napakadali lang pala, no? Kung Mm. iisipin mo, tapos kung ikaw pa yung magpa-process nun, bibiyahe ka pa, kung ano-ano pang hahanapin mo. Yeah. So, talaga malaking tulong. Mm. So, baka kung sa mga kakilala nyo, mga naghahanap or mga kakamag-anak, ito na yung video na kailangan nyong i-share sa kanila na para, Yeah. oo, kasi sabi nga, di ba, na i-expedite pa natin para, Yeah. siyempre, hindi tayo yung parang aantayin pa lang natin na sila pa ang mag-ask, di ba? Yeah, Tayo totoo, ang totoo yan. na nakikita ko rin yun mula nung ako pa lang nagpa-process. Yeah, Hindi yeah. mo pa tinatanong, andyan na yung mga update. Yeah. So ganun tayo sa pagpa-process. Especially sa mga kapag pina-shipment natin, sinesend din natin yung tracking number, no? So kapag hindi nila kaya i-track, tayo magta-track nga kasi may contact din naman tayo sa sa ang carrier. So yung carrier natin which is yung Aramex, no. Meron tayo contact diyan once kunyari ma-delay ng isang araw, 2 araw, 3 araw. Pwede natin i-follow up yan sa Aramex para makita nila yung status. Tapos Kasi ipa-prior sa Saudi, nila. lalo sa Saudi Aramex, di ba? Yeah. So Aramex sa Saudi, tapos kung sa Pilipinas, LBC yan kasi LBC, nila yan. Business partner nila. Tapos kung sa Canada, tapos sa Australia, another country, DHL yan. Mga DHL na. Gusto kong i-ano sa inyo yung paano ba yung mga mindset nila na hindi sila nagtatrust sa proseso natin. So ano yung masasabi nyo na mga nag-aalangan pa rin na mag-trust sa atin, na parang bigyan nyo sila ng ito yung mindset na kailangan nyo na kaya namin kayong i-provide sa anong gusto nyo. Parang gano'n na. So kasi, sir, may mga tao kasi na may trust issue eh. Hindi natin sila mapiplease. Dahil na nakatry na. Marami na tayo na-encounter na client na may trust issue talaga. So, mahirapan tayo i-please. Hindi naman natin sila pinipilit totally. Oo. So, yung iba na nagtatrust sa atin, mostly sila talaga yung natutulungan natin. Kasi hindi na natin kailangan magpaliwanag ng todo. Hindi na natin kailangan mag-provide ng mga picture, di ba? Video call, passport. Kailangan mo ibigay yung identity mo totally kasi siyempre may hirap din kasi magbigay ng pera kahit sabihin mong half tapos wala na napunta sa wala. Oo. So marami na rin kasi siguro sila na experience. Siguro marami na sila na experience na mga scammer online. So yun, sa atin naman yung transaction natin di naman agad fully payment eh. So yung payment natin international through BPI yan, under ng pangalan ko. Kung makikita niyo yung pangalan ko sa Facebook, sa bangko ko, lahat yan under sa pangalan natin. And then sa payment naman, bali 2 gives tayo dyan. Bali half sa down payment, tapos yung balance pag natapos sa yung paper and then before po natin ipa-ship. Yun. So andyan yung pangalan nyo. Saka hindi ko din iaano yung channel ko na parang ilalagay ko sa alanganin. Kaya sa akin is natulungan ako, gusto ko din share sa kanila na kaya ngayon to build trust sa kanila na kasi may nagsasabi pero nakikita ko yung nag-comment ako doon sa nagsabi na ganito, wag niyong pagkatiwalaan to, which is may mga nag-comment doon na nag-comment ng good side sa atin. Nasabi ko galing sila doon pero nag-trust sila sa atin, which is good comment sila after. And then sa payment transaction natin, may mga iba kasi na client na nagtatanong kung may GCash ako or may yung other bank application sa Pilipinas. Wala tayo niyan. Kasi BPI lang po talaga yung gamit ko, which is yung under my name. Wala po tayo GCash, wala po tayong Maya or BPI lang talaga. Kaya sa akin that time na ang nagbigay sa akin is natulungan nyo din. So naalala ko si Mr. Raymond yun. Raymond Sintos. Oo, yun. Kaya tayo parang personal mo atang kakilala yun na hindi, lang din. Parang ikaw lang din. Natulungan ko lang din. Siya talagang guaranteed siya na talagang ganito. Walang palihis-lihis to si Mr. JR ganito. Kaya binigay sa akin, which is
ang alam ko parehas kaming safety officer din nun sa Saudi. Okay. Oo, that time. Mm. So, yun yung nagbigay sa akin na sabi ko, ay, ito na yun. So, that time naman na nakarating ako dito, so, yun yung binigay ko na paano ko ba pasalamatan to na andito na ako, hindi ako makapaniwala. So, yun yung ginawang ko ng video and then sabi ko nga, sana may makapanood at makatulong din tayo sa iba. Kasi ako, outside ako sa transaction sa business nyo na Yeah. dahil nga sa guaranteed ko, hindi ko ilalagay din sa alanganin yung sarili ko. Sabi ko, Totoo. ito lang yung magagawa ko. Kasi sinasabi ko din, may mga kabayan tayo, shout out sa mga kabayan natin na bago lang. Sa akin talaga dumadaan na legit ba yan? So, kung legit yan, magpapaprocess ako. Siyempre ako ang natulungan, ako ang naano ka ako. Oo, hindi ko ilalagay sa alanganin yung ano ko na sabi ko, magagawa ba ako ng video na natulungan ako nito, ganyan-ganyan. Which wala na naman ako makukuha dun. Kaya sabi ko, guaranteed ko, kaya magpaprocess kayo, tapos nagpapasalamat sila. So, i-ano natin dito yung mga bago lang mga ano, nagsunod-sunod yung nagtatanong sa akin sa Facebook page natin. So, yun sir, kung may gusto kayong sabihin na parang sa mga natulungan natin or magpapatulong pa, golden to golden na mga words ninyo na para, di ba, to build trust sa kanila na masabi nyo. Salamat din sa mga nagtiwala na. So, bali sa mga previous clients natin, nagtiwala. Hopefully, sa mga in-apply yung bansa, nandiyan na kayo lahat. Oo, yun. Good luck. Katulad sa atin. Katulad sa'yo, nasa Canada ka Kasi na. nasa Canada ka na nakabase pero tuloy-tuloy pa rin ang ano natin. Totally, nasa Canada-based na tayo, no? Pero continuous processing pa rin tayo. Kasi work from home na lang din. Work from home ko tong Saudi Police Clearance kahit nasa Canada tayo. So, yun, continuous lang. Kung ano yung trabaho ko sa Saudi before, yun lang din trabaho ko hanggang ngayon sa dito sa Canada. I work from home, which is ito ngayon, yung Saudi Police Clearance. So, yun ang maano natin na message sa kanila ngayon. So, sana guys may natutunan kayo dito at nasagot natin yung mga katanungan. So, if ever may mga tanong kayo, pwede nyo i-directa sa akin sa Facebook page natin, dito sa YouTube mismo, or kay Mr. JR na. So, sir, kung kayo sa inyo yung Facebook nyo or saan sila pwedeng kumonek sa inyo pagka sa inyo? So, meron tayong main Facebook, no, which is yung pangalan ko, JR Arpoya. Oo, ilalagay natin dito yan. Yeah, main Facebook. And then, meron din tayong page, no, which is yung KSA-PCC. So, yun, pwede nyo ako i-follow doon or i-message ako sa any account ko, page or itong main FB ko. Nagre-reply po tayo agad para sa mga katanungan natin. Okay, so yun guys, no? Narinig nyo si Mr. JR, so any mga question kayo, mga tanong, baba nyo lang na comment and then magkukonect tayo sa kanila. So, gaya ng ginagawa din naman natin, nagko-comment, may mga di ako na nasasagot, medyo malalim yung mga tanong nyo, kaya dinadirect ako kay Mr. JR. So, screenshot ko yan. Sir, ano i-reply ko dito? Alam Mr. JR yan. Kasi hindi ako pwedeng magbigay ng mga hindi ko kayang sagutin na mga katanungan. Gagawa ka ng kwento. Lahat ng i-comment nyo dyan sa baba, comment down below lang, ipo-forward natin kay Mr. JR yan. At yung sagot niya, yun yung marireceive ninyo mismo. Kaya sa ating Facebook page, magano kayo, walang problema. So yun, maraming salamat sir. Baka may gusto pa kayong sabihin sa ating mga tagapanood. At tayo ay bago natin tapusin na maraming salamat sa inyong panahon. Sige sir, paano nyo? So, sa mga Pilipino na OFW, no? Galing exam, galing Saudi, huwag kayo mawala ng pag-asa. Mag-pray lang tayo para makarating tayo sa mga bansang gusto natin po. Oo. Mga pangarap na country, no? Gaya sa atin. Without God, we're nothing. Yes. Inshallah, sabi pa nga nila, inshallah. Pero tayo andito na, di ba? Yeah, totoo yan. So yun sir, wala na ba kayong mga gusto pang sabihin na ako'y nagpapasalamat talaga na binigyan niyo ako ng time. Madali tayo nakukonta. Oo. So yun, maraming salamat sir at God bless din sa inyo sa mga plano natin sa buhay. So
Sige, Thank you. see you Thank sa you, sir. sa mga next natin na mga video guys. Drop your comment down below para kay Mr. JR. Thank Sasagutin you, niya sir. lahat yan. Thank you. Thank you And so much. thank you so much. Ingat dyan, sir. God bless. Thank you, sir. And thank you so much guys sa panonood. At kung kailangan nyo ng PCC, message nyo lang si Mr. JR. Dahil walang Bearpags TV sa Canada kung wala si Mr. JR. So kung gusto nyo i-check kung legit, kung mga ginagawa niya na, ay ma-check nyo po ang kanyang Facebook page. So hanggang susunod na mga videos natin guys. See you to our next one.